Muling tumapak sa mundo ng masalimuot at walang katapusang digmaan ang grupong Hezbollah. Ang layunin nila ay hindi pa rin nag-iiba. Ang pagbagsak lang ng Israel ang makakapagpahinto sa kanila. Itinala noong February 22 ang paglunsad ng 12 pag-atake ng grupong Hezbollah sa mga kampo ng Israel, kabilang na ang 2 gusali sa bayan ng Metula at Manara, kung saan nagkatipon-tipon ang pulutong na sundalo ng Israel. Habang nagpapaligsahan sa pag-atake ang grupong Hezbollah at Israel, 2 miyembro ng Hezbollah ang nasawi matapos tamaan ng mga putok. Ayon sa ulat ng Israeli Defense Forces, 9 na rockets ang pinalipad mula sa bansang Lebanon at nakatakdang sumabog sa Golan Heights. Ngunit nang ma-detect ng Iron Dome Air Defense System ang mga rockets, agad nilang winasak at pinigilan ang pagtama nito sa Golan Heights. Kinagabihan naman noong February 22, naglabas ng video ang IDF kuha ang matagumpay na pagpigil at pagsira ng Arrow Air Defense System sa mga missiles na inilunsad ng Houthi sa syudad ng Eilat. Ayon sa testamento ng US President na si Joe Biden, karamihan sa mga Palestino ay walang kaugnayan sa grupong Hamas. Ayon sa kanya, hindi kinakatawan ng grupong Hamas ang mga Palestino. Sa katunayan, walang konsiderasyon ng Hamas kung umaksyon. Kahit pakabilang sa maaapektuhan ng mamamayang Palestino, wala silang pakundangan. Samantala, ang opinyon ni Biden ay tila hindi nagtutugma sa komento ng mga Israeli leaders. Ang karamihan sa Israeli leaders ay sumusuporta sa ideyang collective punishment, kung saan ay itinataguyod nila ang kasabihang ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Kagaya na lang ng inihayag ni Israeli President Isaac Herzog sa publiko, ayon sa kanya, ang buong nasyon ng Palestino ay may pananagutan sa mga aksyon ng Hamas, isang malinaw na ebidensya na tumutuligsa ang Israel sa ideyang inosente ang mga sibilyan. Magkaiba ng pananaw ang Israel at United States, kaya't hindi pa rin sigurado ang kaligtasan ng mga inosenteng sibilyan. Walang tiyak na kaligtasan ang mga inosente sa kamay ng grupong Hamas na kapwa nila Palestino, lalo na sa puwersa ng Israel. Ang tanong ng bayan, hanggang kailan sila may ipit sa walang katapusang hidwaan? Ang Israel Defense Minister naman na si Yoav Gallant ay nakipagkita sa Middle East advisor ni Biden na si Brett McGurk. Pagkatapos nilang mag-meeting, inanunsyo ng Israel ang pagpapalawak ng negosasyon tungkol sa pagpapalaya sa mga hostages. Kaugnay din si McGurk sa usapan ng bansang Egypt at Israel tungkol sa potensyal na tigil putukan at pagpapalaya na rin sa mga nakabihag. Nakatutok naman ang atensyon ng US Secretary of State sa kasunduang pagtutuloy ng pagpapalaya sa mga natitira pang bihag sa Gaza. Samantala, habang abala ang ibang mga opisyal sa kalayaan ng mga hostages, may mga lumitaw namang ulat tungkol sa namumuong tensyon sa pagitan ni Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang ugat ng hindi pagkakaunawaan ay hindi pa rin sigurado. Habang nagmi-meeting ang mga foreign ministers mula sa G20 countries sa Rio de Janeiro, Brazil, nagbigay ng pahayag si Blinken sa publiko tungkol sa na-reject na ideyang solusyon ng United Nations. Nilinaw ni Blinken sa publiko ang dahilan sa likod ng desisyong ito at dinagdagan pa niya na walang kasiguraduhan kung susunod nga ba ang dalawang puwersa sa tigil putukang pagkakasunduan nila. Lalo na't hindi rin nabanggit sa kasunduan ang dalawang importanteng bagay na dapat ikonsidera. Una, hindi nabanggit ang pagpapalaya sa mga bihag at ang pangalawa ay hindi akma ang panahon. Ibinahagi ng Brazilian Foreign Minister ang opinyon ng G20 sa pagtatag ng dalawang estado sa iisang bansa. Karamihan ay suportado sa solusyong ito upang wakasan ang tensyon sa pagitan ng mga Israeli at Palestino na noon pa pinagtatalunan. Samantala, ang Foreign Policy Chief ng European Union na si Joseph Borrell ay binigyang diin ang pagtuligsa nito sa kapangyarihan ng Israel na ibasura ang mga desisyong kaugnay sa estado ng mga Palestino. Nagsalita na si Christopher Lockyer bilang Secretary General ng Medicine Sans Frontier, na kilala ring Doctors Without Borders,
tungkol sa pagkadismaya niya sa desisyon ng United States matapos nitong paulit-ulit na ibasura ang panawagang tigil putukan sa Gaza. Ayon sa kanya, tila inaabuso na ng United States ang kanilang kapangyarihan bilang permanenteng miyembro ng konseho upang patuloy na hadlangan ang pagsusumikap ng mga opisyales na humanap ng magandang solusyon na pakikinabangan ng lahat, kabilang na ang mga inosenteng sibilyan. Isa sa binasura ng United States ay agaran at pinaigting na tigil putukan. 3 beses nagkaroon ng oportunidad ang konseho na bumoto sa tigil putukan na desperadong inaatungal na rin ng mga biktima at sibilyan, ngunit 3 beses na ring pinasura ng United States ang mungkahi ng MSF. Ayon kay Lockyer, hindi niya na kayang manood lang. Sa sobrang sama ng loob, inakusahan na rin ni Lockyer ang international organization na tila ba sinasadyang ma-delay ang desisyon habang tumataas ang bilang ng mga namamatay na sibilyan. Dagdag pa ni Lockyer, sa sobrang dismayado, nakagawa na ang mga medical teams sa Gaza ng acronym na WCNSF na ang ibig sabihin ay Wounded Child, No Surviving Family. Ito ang bansag nila sa sitwasyon ngayon ng mga sibilyan sa Gaza. Emosyonal na ibinahagi ni Lockyer sa konseho ang hinaharap ng mga batang nadamay sa hidwaan ng Israel at Hamas. Ayon kay Lockyer, ang mga batang nakaligtas sa giyera ay hindi lang titiisin ang mga malalim na sugat na bumaon sa kanilang mga laman, maging ang mga sugat na hindi nakikita ng mata ay patuloy na magmumulto sa pagkatao nila. Kabilang narito ang paulit-ulit na relokasyon, walang katapusang pangamba, at ang direktang pagsaksi sa mga pamilyang minaltrato at bayolenteng pamumutol ng mga katawan. Ang peklat na habang buhay nakaguhit sa isipan ng mga batang inosente ay tila ba nagtulak sa kanilang sabihin na mas nanaisin na lang nilang mamatay kaysa mabuhay sa mundong maikukumpara na rin sa impyerno. Pakiramdam ni Lockyer, ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza ay hindi lang nakatuon sa target nilang grupo. Halos lahat ng mga residente, ospital at healthcare system sa Gaza ay hindi nila pinalampas. Nasa 6 na tao ang naitalang namatay dahil sa airstrike na inilunsad ng Israel sa siyudad ng Rafah, sa bayan ng Zalata. Samantala, ang mga nasugatan ay hindi pa rin kumpirmado ang bilang. Matapos ang insidente, dinala ang mga biktima sa Abu Yusef al-Najjar Hospital. Bukod dito, binomba pa ng Israel ang mga kabahayan sa Yabna Camp. Ayon sa ulat ng Wafa, mabuti na lang at walang naitalang nasugatan o namatay. Ngunit hindi kasing swerte ng mga taga-Yabna Camp ang isang binatang edad 17 na taga-Jenin Camp. Binawian ng buhay ang binata matapos matamaan ng airstrikes na inilunsad ng Israel. Ayon naman sa ulat ng Palestinian Health Ministry, muling umatake ang militar ng Israel at nagpasabog ng bomba sa isang kotse, dahilan ng pagkamatay ng isang sibilyan at pagiging sugatan naman ng 15 sibilyan. Ang UN agency na tumutulong sa mga Palestino ay may kinakaharap na malaking pagsubok dahil sa digmaan sa Gaza. Ibinalita ito ng head ng agency na si Felipe Lazzarini sa publiko. Sinabi niya na kulang na ang mga resources nila at nahihirapan ng tugunan ang pangangailangan ng mga Palestino, lalo na sa mga nagugutom, sugatan at nag-aagaw buhay na pasyente. Gayunpaman, hindi maganda ang naging tugon ng UN's Lebanon Office dahil wala silang nakahandang alternatibong plano sakali mang putulin na ng ibang mga bansa ang pinansyal na suporta sa mga Palestino. Kamakailan lang, inakusahan ng Israel ang 12 sa 13,000 empleyado ng United Nations Relief and Works Agency sa Gaza na may kinalaman sa pag-atake ng Hamas noong October 7. Dahil sa insidenteng ito, 16 na bansa ang umatras na magbigay ng pondo sa United Nations Relief and Works Agency at ayon sa kanilang testamento, hindi nila ipagpapatuloy ang suportang pinansyal hanggat hindi pa nililinaw ang nangyaring katiwalian. Ayon sa pinuno ng Independent Review Group ng United Nations Relief and Works Agency na si Catherine Colonna, alam niyang maraming umaasa sa kanya kaya't gagawin niya ang lahat ng makakaya at magbibigay lang ng ulat base sa ebidensyang nakalap.
Sa kabilang banda sa karagatan ng Red Sea umalingaw-ngaw naman, ang maiingay at mauusok na putukan. Nito lamang ibinahagi ng French Navy ang kanilang pag-atake sa 2 drones na hinihinalang pagmamay-ari ng grupong Houthi. Ayon sa French Navy, pangalawang beses na sa loob ng 1 linggo nang magpasabog ng drones ang Houthi. Bagamat sinusubukang pigilan ng French Navy at iba pang mga bansa ang pagsabog ng mga drones, isang drone ang nakawala sa mga mata nila at tumama sa barkong nakaangkla sa Gulf of Aden. Dahil sa matinding pagsalpok ng drones, sumiklab ang barko. Agad na rumisponde ang persa ng US sa insidente. Ayon sa UK Maritime Trade Operations Center, napinsala ng bahagya ang barko, ngunit hindi naging dahilan ng pagkasira nito. Maging ang mga pasaherong lula ng barko ay nasa maayos na kalagayan, kahit isang gasgas ay wala silang natanggap. Ayon naman sa pahayag ng leader ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi, gumamit sila ng mga submarine weapons sa pag-atake sa mga barko. Ibinahagi ni Abdul Malik al-Houthi ang pagtindi ng kanilang operasyon sa bansang Yemen habang binibigyang diin ang matibay na ugnayan ng grupong Houthi at mga Palestino sa Gaza. Naglunsad din ng 138 rockets ang grupong Houthi na nakatakdang sumabog sa mga kampo ng Israel. Mas pinalalawak ng Houthi ang mga operasyon nila sa Red Sea, Arabian Sea, Gulf of Aden at Bab al-Mandab Strait. Layunin ng Houthi na patindihin ang tensyon at ang estratehiya nila sa pag-atake. Dahilan upang gamitin na nila ang mga missiles, drones, military boats at submarines sa pag-atake. May pagmamalaking ibinahagi ni al-Houthi sa publiko ang 48 barko na tinarget nila sa Red Sea at Arabian Sea. Hindi rin pinalampas ni al-Houthi ang pagkakataong itanghal ang sarili at ang grupong Houthi. Matapos pumalpak ang pinagsamang lakas ng Israel at US na naglalayon na mapigilan ang pagsabog ng mga panibagong missiles na inilunsad ng Houthi. Bagamat mas maunlad at malawak ang kakayahan ng Israel at US, hindi sila nagtagumpay. Napigilan ang pagsalpok ng mga missiles ng Houthi bago pa man tumama sa target, dahilan upang lalong tumaas ang tingin ng grupong Houthi sa kanilang sarili. Kinumpara pa ni al-Houthi ang mga panibagong teknolohiya ng US, ngunit walang binatbat sa pinasabog nilang upgraded missiles. Samantala, ang cargo ship na inatake sa Gulf of Aden ng rebelding grupo mula Yemen ay palutang-lutang pa rin sa karagatan ng Red Sea. Ayon sa operator ng cargo ship, hihilahin na ito papuntang Djibouti sa lalong madaling panahon. Dahil mas kumpiyansa na ngayon ang Houthi, nag-anunsyo sila sa publiko tungkol sa desisyon nilang paalisin at hindi pa hihintulutang makapasok sa Red Sea, Gulf of Aden at Arabian Sea ang mga barkong may mga bandila ng Israel, US at UK na nakabandera sa deck ng barko. Ang Israeli Defense Forces ay napabalitang naglunsad ng mga airstrikes gamit ang kanilang mga fighter jets, target ang mga kampo ng Hezbollah sa bansang Lebanon. Marami pang sumunod na pag-atake ang Israel, target naman ang mga kabahayan sa liblib na barangay ng Lebanon. Sa gitna ng mga palitan ng atake, umusbong ang hindi inaasahang hidwaan sa pagitan ng mga aktivista at security forces ng Israel sa Kerem Shalom Crossing. May mga bali-balita ring pinaulanan ng suntok at sipa ng mga sundalo ang mga aktivista. Kinumpara ng Foreign Affairs Minister ng Israel na si Israel Katz ang Hamas sa gobyernong itinatag noon ni Adolf Hitler, kung saan Nazi ang tinawag niya sa mga taong sumusuporta at sumasamba sa liderato ni Hitler. Ayon kay Katz, ang Hamas ay modernisadong Nazi at lalong tumibay ang mga aligasyon ni Katz matapos nilang galugarin ang kabahayan sa Gaza at matagpuan ang kopya ng mga libro ni Hitler na pinamagatang Mein Kampf. Binigyang diin ni Katz ang kahalagahan ng pagkapanalo ng Israel laban sa mga grupong suportado ng Iran. Paniniwala niya kung matatalo sila sa mga rebelding grupong nagsasanib puwersa, magiging delikado ang sitwasyon ng komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo. Buong paniniwalang ipinahayag ni Katz na kung sama-samang lalaban ang puwersa ng Israel, kabilang na ang mga bansang kaalyado, ay mananalo sila
mapapanatili pa nilang ligtas ang mga residente at estado ng mga Hudyo. Ang senior official ng Hamas na si Moussa Abu Marzouk ay nagbahagi sa publiko ng kasalukuyang usapin ngayon sa konseho, kabilang na dito ang matagal nang hinihiling ng taumbayan na tigil putukan. Ayon sa kanya, isa lang naman ang nagpapatagal sa kasunduan. Ito ay ang pagmamatigas ng Israel na paalisin ang kanilang pulutong na sundalo sa Gaza. Itinaguyod naman ni Marzouk ang kondisyon ng Hamas sa tigil putukan. Isa na rito ang pagtigil ng kahit na anong gulo, kabilang na ang pagsasauli sa mga residenteng nawalan ng tahanan sa Northern Gaza. Nais rin ng Hamas na palayain ng Israeli ang 500 bihag na Palestino kapalit ng pagpapalaya sa isang Israeli. Ibinida pa ni Marzouk na walang balak ang Hamas na pamahalaan ng Gaza Strip pagkatapos ng digmaan. Paniniwala ng Hamas, responsibilidad na ito ng Palestinian Authority at labas na ang Hamas sa posisyong ito. Nagkaroon ng meeting ang mga miyembro ng Hamas sa kinatawan ng grupong Fatah na si Muhammad Dahlan, dating namumuno sa Democratic Reform Bloc sa Gaza, na sa pilitang tinanggal sa pwesto. Nagbigay ng pahapyaw ang isang opisyal ng Israel sa news agency ng Reuters tungkol sa plano ng Israel sa mga mamamayan pagkatapos ng digmaan. Ayon sa kanya, bumuo ng plano ang Israel tungkol sa pagpapatayo ng mga safe areas sa Gaza, kung saan tinanggalan ng karapatan ang Hamas na makatapak at ang mga distritong ito ay tatawagin nilang humanitarian pockets. Parte na ito ng plano ng administrasyon sa rehiyon pagkatapos ng giyera. Naghahanap na rin ang Israel ng mga Palestinong walang kaugnayan sa Hamas upang pamahalaan ang mga mamamayan. Ngunit ayon sa senior official ng Israel, hindi lingid sa kaalaman niyang mahihirapan ang Israel na maghanap ng mga gustong magboluntaryo dahil sa takot na gantihan sila ng grupong Hamas. Isa na ang nayon ng Zaytun sa syudad ng Gaza City na maaring gawing humanitarian pockets ng Israel. Samantala, ang European Foreign Ministers naman ay nag-aalala na sa sitwasyon ng mga sibilyan sa Gaza. Binatikos ng European Foreign Ministers ang Israel dahil sa planong operasyon sa Rafah. Nanawagan ng mga opisyal na ihinto ang putukan alang-alang sa mga sibilyan. Muling idiniin ng mga opisyal ang agad na paglunsad ng tigil putukan, pagpapalaya sa mga bihag at pagbibigay ng pondo sa mga nangangailangan. Sa kabila ng samut-saring opinyon, ang Israel ay muling sumalakay. Mas lalong tumaas ang bilang ng mga nananawagan ng tigil putukan matapos magpaula ng Israel ng mga airstrikes buong magdamag sa Southern at Central Gaza. Ayon sa ulat ng mga opisyal, nagresulta ang aksyong ito ng 48 injured civilian. Kalahati sa mga ito ay kababaihan at mga bata.